Ako si Ashley de la Vega, 21 taong gulang. At sa loob ng mahabang panahon ay naniwala akong may saysay pa ang bawat sakripisyo ko para sa pamilya ko, lalo na kay Papa. Pero isang gabi, tuluyang nagbago ang lahat. Hindi ko inasahan ng dahil sa pagkatalo sa sugal ni Papa, ay ako ang magiging kabayaran sa lalaking hindi ko ginustong makasama. Saan kaya hahantong ang pagsasama namin ng binata sa iisang bubong? Samahan niyo kong pakinggan ang simula ng bangayan ng palaban na kasambahay at aruganteng amo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malakas ang ulan nang dumating ako sa lumang bahay namin mula sa trabaho. Sa sala naamoy ko kaagad ang halimuyak ng sigarilyo at alak. Mga amoy na hudyat na isa na namang gabi ng sugal ni Papa. Nakatitig siya sa mga baraha, kasabay ng tawanan ng mga lalaking hindi ko kilala. Pero isang agad kong napansin. Isang lalaking nakaupo sa gitna. Tahimik, matikas, may malamig na titig at presensya na parang may kapangyarihan. Siya si Lucas Guerrero. Papa, mahinahon kong tawag. Ano na naman to? Akala ko nagbago ka na. Hindi ako sinagot ni Papa. Sa halip, tinignan niya ako ng may takot. Anak, pasensya na. Last game na to. Ibabalik ko lahat ng nawala ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang tinig ni Lucas. Malalim, baritonong malamig. Last game ha? Pero paano kung matalo ka pa rin, Mr. De La Vega? Hindi ako matatalo. Sigaw ni Papa, nanginginig. Kung matalo ko, kahit anak ko pa ang itaya ko. Parang natigilan ng buong paligid. Ano, Papa? Halos pasigaw kong sagot pero huli na. Nang matapos ang laro, kitang-kita kong nalaglag ang mga baraha ni Papa. Lahat talo. Tahimik si Lucas ngunit ang tingin niya sa akin ay matalim. Looks like you lost. Malamig niyang sabi. And I don't take empty promises, Mr. De La Vega. Lucas, maawa ka naman. Nanginginig na wika ni Papa. Pero lumapit ang lalaki sa akin. Napalunok ako. Mula ngayon, akin na siya. Bulong niya, diretso sa mga mata ko. Babayaran mo ang utang ng ama mo sa paraan ko. Hindi ako pambayad. Mariin kong sigaw. Pero sa halip na magalit, ngumisi lang siya. Hindi rin kita pakakasalan, Miss De La Vega. Masyado ka pang bata para sa ganon. Pero sisiguraduhin kong mababayaran mo ang utang ng iyong ama hanggang sa huling sentimo. Seryoso na saad ni Lucas. Kinabukasan, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng bahay namin. Dinala ko ni Lucas Guerrero sa isang napakalaking mansyon sa labas ng syudad. Malayo sa mundong kinalakihan ko. Akala ko magiging asawa niya ako. Pero nang ibigay niya sa akin ang apron, doon ko lang nalaman ang totoo. Welcome to your new home, Ashley. Malamig niyang wika. Simula ngayon, ikaw ang bagong kasambahay ko. At doon nagsimulang madilim na hindi ko kailanman pinangarap na pasukin. Pagpasok ko sa loob ng mansyon ni Lucas Guerrero, agad akong napanganga. Parang palasyo, mga chandelier na kumikislap, marmol na sahig, at mga pader na tila gawa sa salapi. Pero sa kabila ng karangyaan, ramdam kong malamig. Walang init ng tahanan. Parang kulungan ng isang hari na walang puso. Huwag kang babagal-bagal dito, Ashley. Malamig na sabi ni Lucas habang tinuturo ang uniforme sa sofa. Simula ngayon, kasambahay ka na. Ayokong makitang nakatayo ka lang. Huminga ako ng malalim. Hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Then learn. Matalim niyang sagot. Kung ayaw mong magutom.
Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang maging utang na loob ng sariling ama o ang tratuhin akong parang walang halaga ng lalaking to. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ako papayag na apihin niya ako. Mula umaga hanggang gabi, sunod-sunod ang utos ni Lucas. Linisin ko raw ang hardin, punasan ng mga mamahaling mesa, ihanda ang kape ng eksakto sa 7:00. At kapag may maliit akong pagkakamali, andoon siya, nakasandal sa pinto, nakataas ang kilay. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal yan? Malamig niyang tanong nang mabasag ko ang basong kristal. Kung ayaw mong mabasag, sana hindi mo na ako ginawang kasambahay. Singhal ko habang hawak ang walis. Nagulat naman ang binata. Akala siguro niya'y mahina ko. Pero seryoso kong tinitigan ng mga mata niyang kulay abong parang yelo. Matapang ka, bulong niya. Ngunit tandaan mo, Ashley, ako ang may-ari ng bawat segundo ng buhay mo ngayon. Hindi mo pag-aari ang dignidad ko. Mariin kong tugon. Sandaling natahimik siya. Sa unang pagkakataon nakita kong may bahid ng gulat sa malamig niyang muka. Pero agad din siyang ngumiti. Isang ngiting may halong hamon. Mabuti. Aniya. Mas gusto ko yang may laban. Mas na-excite ako. At mula noon tila laro sa kanyang bawat araw. Kapag nililinis ko ang opisina, bigla siyang susulpot sa likod ko. Kapag nagkakape siya, gusto niyang naroon ako para lang maglagay ng asukal. At minsan kapag nagkatinginan kami, may kung anong kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Isang bagay na ayaw kong maramdaman pero hindi ko rin kayang itanggi. Isang gabi nadatnan niya akong umiiyak sa kusina. Hindi ko na malayang naroon siya. Kung iniisip mong tumakas, huwag. Aniya mahina ngunit matalim. Wala kang pupuntahan. Tumingin ako sa kanya, luhaan. Hindi ako tatakas, pero balang araw, mapapatunayan ko sa'yo na hindi mo ko basta-basta kayang tratuhin na parang basura. Tila natahimik siya. Ilang segundong walang salita bago siya lumapit at inilapag sa mesa ang isang basong gatas. Uminom ka, bukas maaga kang gigising. Pagkaalis niya doon ko lang napansin ang ngiti kong pilit kong pinigil. Hindi ko alam kung bakit pero sa likod ng kanyang kabagsikan, may kung anong init na nagsisimulang mabuhay sa malamig kong puso. 2 linggo na akong naninilbihan sa mansyon ni Lucas. Sanay na ako sa bawat utos niya, sa bawat malamig na titig niya. Pero ngayong gabi, ibang klase ang nakita ko. Pagbukas ko ng pinto sa sala, tumambad sa akin ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Halos idikit kay Lucas ang katawan. Nakaakbay siya rito habang tumatawa. Si Claudine, isang sosyal na model na kilala sa mga magazine. So, ito palang sinasabi mong housemaid? Sarkastikong sabi ni Claudine habang sinusukat ako mula ulo hanggang paa. Cute naman, parang charity project. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko sa hiya. Pero pinilit kong ngumiti. Pasensya na kung hindi ako marunong maglakad sa hills, Miss Claudine. Mas gusto ko kasi yung may silbiang ginagawa ko. Napangiti siya ng pilit. Pero si Lucas, nakatingin lang tahimik at malamig. Bakit ka nandito? Tanong niya sa akin na tila walang emosyon. Dahil tinawag mo ko kanina para sa kape, sir. Sagot ko. Nanginginig man ang tinig ko. Ngunit hindi ko ipinakita. Pero mukhang may iba ka nang gustong inumin. Tila napahinto si Lucas. Saglit niyang tiningnan ako bago siya ngumiti ng mapanukso. Matapang ka pa rin, Ashley. Hindi mo talaga alam kung kailan tatahimik. Hindi rin ako marunong lumuhod sa maling dahilan. Mariin kong tugon. Natahimik si Claudia pero nagbago ang ekspresyon ni Lucas. Parang may kakaibang apoy sa mga mata niya. Galit ba o paghanga hindi ko alam. Habang nagsasayawan silang dalawa sa gitna ng sala, pinili kong manatili sa kusina.
Ngunit ramdam ko ang sinasadya ni Lucas ang pagpapakita sa akin ng kanyang kasama. Parang gusto niyang patunayan na wala akong karapatan kahit sa pansin niya. Kinabukasan maaga akong bumangon at sinadyang linisin ang opisina niya habang nakabukas ang pinto. Nang dumating siya, nandoon pa ako, bitbitang tray ng kape. "Bakit ka narito?" Tanong niya, may halong inis. Ngumiti ako. "Sabi mo gusto mo ng kape sa ganitong oras, sir. O baka gusto mo si Miss Claudine ang magtimpla?" Napatingin siya sa akin at tila napipikon. "Ashley, huwag mo akong subukan." "Bakit? Takot ka bang matalo ng isang kasambahay?" Balik ko. Matalim pero may ngiti. Sandaling katahimikan. Tapos ay bigla siyang lumapit. Halos magkalapit na ang aming muka. Ramdam ko ang tibok ng puso nang marinig ko ang bulong niya. "Hindi mo alam kung anong pinapasok mo, Ashley." Ngumiti ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Hindi ako natatakot, Lucas. Sa madilimong mundo pa lang, sanay na ako. Lumayo siya at sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti siya ng totoo. Isang ngiting hindi malamig kundi parang may halong paggalang. At sa sandaling yon, alam kong nagsimula na ang laro namin. Hindi na ako tagasilbi. Ako na ang magpapahirap sa pusong akala niya'y bato. Simula ng gabing yon, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan namin ni Lucas. Hindi na siya ganon kalamig, pero hindi rin siya naging mabait. Para bang sinasadya niyang ubusin ang pasensya ko araw-araw, at ako naman hindi magpapatalo. "Ashley!" Sigaw niya isang umaga habang binabasa ang dyaryo. "Ilang beses ko bang sasabihin? Gusto ko ng 2 asukal, hindi 3. "Pasensya na, sir." Ngiti kong sarkastiko. Akala ko kasi tatamis ang ugali mo kung 3 kutsara na. Napatingin siya sa akin ng masama. "Careful, Ashley. Hindi mo alam kung hanggang saan ang pasensya ko." "Ganon din ako, sir." Balik ko, nakapamaywang. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko kakayanin yung sungit mo. Tahimik ang mga kasambahay, natigilan sa gilid. Pero sa halip na magalit ay tumawa si Lucas. Mababang tawa na parang musika pero nakakatindig balahibo. "Matapang ka talaga," sabi niya, lumapit ng dahan-dahan. "Karamihan sa tao nanginginig na sa takot sa harap ko, pero ikaw sinasagot mo pa ako." "Siguro kasi hindi ako isa sa mga taong nabibili ng yaman mo." Sagot ko, tumitig sa kanya. Tumigil siya sa harap ko, halos magkalapit na ang aming muka. Ramdam ko ang init ng hininga niya at mga kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. "Be careful what you wish for, Ashley." Bulong niya, mababa at puno ng hamon. "Baka sa huli, ako pa ang hindi mo kayang labanan." Hindi ko alam kung bakit pero imbes na umatras, ngumiti ako. "Subukan mo?" Kinagabihan habang nililinis ko ang veranda, narinig ko siyang nagsasalita sa telepono. Tahimik akong nakinig. "Yes, the deal's almost done," sabi niya. "Pero may isa akong problema. She's driving me crazy." Alam kong ako yon, at hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Kaya nang lumapit siya sa akin ay sinadya kong itapon ng basahan sa sahig. Diretsyong tumama sa mamahaling sapatos niya. "Ashley." Mahina pero mariin niyang sabi. "Ginagawa mo to ng sinasadya." "Bakit? Affected ka ba?" Napangiti siya, yung ngiting mapanganib. "Sobra." Napalunok ako. Hindi ko na alam kung laro pa ba to o nagsisimula ng maging totoo ang lahat. Kasi sa bawat titig niya, bawat ngiti, bawat asara namin, parang may itinatago. Kinagabihan habang nakahiga ako, hindi ko mapigilang isipin ang lalaking tinatawag kong arogante. Bakit sa bawat pagkakataong kinaiinisan ko siya, doon din ako unti-unting nadadala sa kanya.
At sa unang beses, inamin ko sa sarili ko, hindi lang ito basta laban ng inis. Isa na itong labanan ng damdamin. At natatakot akong baka ako pa ang unang matalo. Mula ng gabing nag-asaran kami, tila nagbago si Lucas. Hindi na siya kasing sungit dati. Minsan pa nga'y nauhuli ko siyang nakatitig sa akin na para bang may iniisip. Pero pilit kong tinatanggihan ang anumang kilig na nararamdaman ko. Hindi pwedeng mahulog ako sa kanya. Isang gabi bumalik siya galing meeting. Amoy alak ang paligid nang dumating siya. Nakabukas ang puting polo niya, medyo gusot, at bahagyang namumula ang mga mata. Ashley, mahina niyang tawag habang nakasandal sa pinto ng kusina. Bakit parang gusto kong may kausap ngayon? Tumingin ako, hawak ang baso ng tubig. Lasing ka sir, matulog ka na lang. Hindi ako lasing. Ngisi niya pero halata. Pagod lang. Alam mo bang sa dami ng taong nakapaligid sa akin, ikaw lang ang hindi humihingi ng kahit na ano. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ngumiti ako ng pilit. Siguro kasi alam kong wala ka namang kayang ibigay na totoo. Tumahimik siya. Ilang segundong walang salita bago siya biglang tumawa ng mahina. Malungkot na tawa. Tama ka. Pagkatapos ay naupo siya sa sofa at biglang inabot ang kamay ko. Umupo ka muna Ashley, sandali lang. Ayoko sir. Lucas. Sabi niya, may lambing sa tono. Pwede bang Lucas na lang kapag tayong dalawa? Napatigil ako. May kakaibang timpla ang boses niya. Parang hindi na nga siya ang arugante na lagi kong kinatatakutan. Parang isang lalaking sugatan, naghahanap ng kahit kaunting init. Umupo ako ngunit malayo sa kanya. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang buhos ng ulan sa labas. Alam mo bang minsan gusto kong mawala sa lahat? Aniya halos pabulong. Yaman, negosyo, pangalan, lahat ng to. Parang walang halaga kapag mag-isa ka. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Lucas Guerrero na hindi makapangyarihan, kundi simpleng tao lang. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para patunayan na matapang ka. Sabi ko, minsan okay lang mapagod. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Kaya siguro gusto kita kasi lagi mo akong pinapaalalahanan kung sino ako dati. Bago ko pa makontrol ang sarili ko, lumapit ang binata. Amoy alak, amoy ulan. Ashley, bulong niya. Halos hindi ko marinig. Lucas, wag! Pero huli na, magkalapit na kami. Halos marinig ko ang tibok ng puso niya. Isang sandali ng katahimikan. Isang gabing puno ng kalasingan at damdamin. Walang salita, walang pangako. Tanging init ng dalawang pusong parehong sugatan. Isang gabing pagkalimot na hindi dapat mangyari. At nang magising ako kinabukasan, siya ang unang nakita ko. Tulog sa tabi ko, mahigpit ang yakap. Napahawak ako sa dibdib ko. Diyos ko, anong nagawa ko? Ang lalaking kinaiinisan ko, marunong palang umibig. Pero ako, natatakot na baka siya rin ang unang sisira sa puso ko. Mula ng gabing yon, hindi na ako mapakali. Parang bawat sulok ng mansyon ay may bakas ng gabing pilit kong gustong kalimutan. Ginagawa ko ang lahat para umiwas. Maagang gumigising, late nang natutulog. At kapag naririnig ko ang yabag ni Lucas, agad akong lumalayo. Ashley, tawag niya minsan habang nag-aayos ako ng bulaklak sa sala. Sir, Lucas, ano po yun? Pinilit kong maging kalmado. Tumingin ka naman sa akin kahit sandali. Marami pa po akong trabaho, sir. Pero sa totoo lang ay natatakot akong tumingin dahil sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, bumabalik ang lahat. Ang init ng yakap,
Ang bigat ng gabing puno ng emosyon at ang tanong kung may kahulugan ba yon sa kanya. Kung nag-aalala ka sa nangyari, Mahinang sabi niya. hindi ko naman gustong pilitin ka. I was drunk. Tumama sa puso ko ang salitang drunk. Ibig sabihin, wala iyon sa loob niya. Napangiti ako, pilit pero kailangan. Oh, wala yun sir. Pareho lang tayo na ginusto yun. Kalimutan na lang natin. Tila nabigla siya. Kaya mo lang kalimutan ng ganon? Mas madali kasing kalimutan kaysa masaktan. Sagot ko bago tuluyang umalis. Simula noon, halos araw-araw ang katahimikan namin. Pero sa mga sandaling nagkakasilubong kami sa hallway, ramdam kong nagbabago ang titig ni Lucas. Hindi na ito malamig. May kung anong hinahanap, may pagkalito. Isang hapon habang nagbibilig ako sa mga halaman, bigla siyang lumapit. Nakasuot galing sa meeting pero tila pagod. Bakit mo ako iniiwasan? Tanong niya. Hindi po totoo yan, sir. Araw-araw kong umiiwas sa akin. Minsan gusto ko tuloy isipin na ako ang may kasalanan. Napahinto ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Lucas. Alam kong wala lang yun para sa'yo. Tingin mo ba ganun lang ako? Na wala kong naramdaman? Hindi ko alam. Sagot kong mahina. Dahil hindi mo rin naman sinubukang iparamdam. Ilang segundong katahimikan bago siya lumapit ng bahagya. Hindi ako sanay sabihin ng mga ganitong bagay, Ashley. Pero mula nang dumating ka, ang tahimik kong mundo naging magulo. Hindi ko alam kung bakit. Tumingin ako sa kanya at sa unang beses, nakita ko ang kalituhan sa likod ng mga matang sanay mangutos. Kung ganoon, sabi ko, hayaan mong ako naman ang umalis para manahimik ulit yan. Lumakad ako palayo, kahit narinig kong marahang binigkas ni Lucas ang pangalan ko. Mahina at puno ng pagsisisi. At habang papalayo ako, dama kong pareho kaming bihag ng damdaming ayaw naming aminin. Isang pag-ibig na nagsimula sa galit at kinatatakutan naming tanggapin. Tahimik ang paligid ng mansyon nang bumangon si Ashley isang umaga. Matagal niya nang pinag-isipan ang gagawin, ang pag-alis. Hindi na niya kaya ang bigat ng sitwasyon nila ni Lucas. Simula ng gabing yon, hindi na siya matahimik. Tuwing makikita niya ang binata, bumabalik ang mga alaala ng gabing puno ng damdamin at kalituhan. Bitbit ang maliit na bag, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Salamat sa lahat, pero kailangan kong makaalis. Mahina niyang sabi, habang tinatanaw ang hagdanan na ilang beses niyang nilinis. Ang harde na ilang ulit niyang diniligan, para bang may kirot sa bawat hakbang. Ngunit bago pa siya makalabas ng gate, isang boses ang pumigil sa kanya. Ashley! Lumingon siya at naroon si Lucas, nakatayo sa tapat ng malaking pinto ng mansyon. Suot ang itim na roba. Halatang kakagising lang ngunit bakas ang kaba at lungkot sa mga mata. Bakit ka aalis? Tanong nito. Lumapit ito sa dalaga. Hindi ko na kaya, Lucas. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Ashley. Ayokong ipilit pa ang isang sitwasyon na walang patutunguhan. Walang patutunguhan? Mariing ulit ni Lucas. Akala mo ba hindi ko iniisip yon araw-araw? Bakit parang ako lang nasasaktan? Sagot niya at nanginginig ang kamay. Isa lang akong kasambahay sa paningin mo, hindi ba? Isang babae na tinayaan ng ama niya sa sugal. Napayuko si Lucas, tila tinamaan sa sinabi niya. Hindi na kita tinitingnan ng ganon. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo, Ashley. Tahimik silang pareho. Hangin lang ang maririnig, pati tibok ng puso ni Ashley ay tila umaalingaw-ngaw sa pagitan nilang dalawa. Lucas, kailangan kong lumayo. Baka sakaling makalimot ako. Mahina niyang sabi at sabay tumalikod.
Ngunit bago pa siya makalakad ng tuluyan, mabilis siyang hinawakan ni Lucas sa braso. Kung aalis ka, hindi mo na ako makikita ulit. Aniya, mahigpitang yakap, puno ng emosyon ng mga mata. Siguro yun ang mas mabuti, sagot ni Ashley. Pilit na pinipigilan ang luha. Hindi, Ashley. Hindi ako papayag na mawala ka. At sa unang pagkakataon, bumaba ang tinig ni Lucas. Hindi na galit, hindi na mayabang. Isa itong pakiusap. Please stay. Ngunit tinilikuran siya ni Ashley kahit nanginginig ang tuhod. Patawad, Lucas, pero kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Habang papalayo siya, pinagmamasdan siya ni Lucas na parang may nadurog na puso. Doon niya lang napagtanto kung gaano kahalaga sa kanya ang dalaga na minsang itinuring niyang tauhan. At tuluyan nang naglaho si Ashley sa paningin niya. Sa unang pagkakataon ay bumagsak ang luha ni Lucas Guerrero. Ang binata na hindi marunong umibig, ngayon ay sugatan ng puso. 3 araw na ang lumipas simula nang umalis si Ashley. Ngunit tila 3 taon na ang pakiramdam ni Lucas. Tahimik ang buong mansyon. Wala na ang maingay ngunit nakakaaliw na yabag ng dalaga sa pasilyo. Wala na ang mga awiting palagi nitong sinasabay habang naglilinis. Tila nawala ang kulay sa paligid at ang bawat sulok ay nagiging paalala ng isang taong ayaw na niyang bitawan. Sir, gusto niyo po bang ipasundo si Miss Ashley? Tanong ng kanyang katiwala. Napahinto si Lucas. Hawak ang tasa ng kape na hindi niya nagagalaw. Hindi na. Mahinang sagot niya. Kung iyon ang gusto niya, hayaan mo muna siya. Ngunit ang totoo, bawat gabi ay ginigising siya ng kanyang konsensya. Nakikita niya sa kanyang mga alaala ang mga sandaling pinaiyak niya si Ashley. Ang paraan ng kanyang pagsigaw, ang panlalait, at ngayon, bawat alaala ay parang matalim na bagay na sumusugat sa kanya. Anong ginawa ko? Bulong ni Lucas habang nakaupo sa veranda. Hawak ang baso ng alak. Naging masama ba ako sa isang tao na ang gusto lang naman ay mahalin? Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Noon babae lang ang lumalapit. Hindi siya ang humahabol. Pero ngayon, heto siya. Isang bilyonaryong walang magawa kundi hanapin ang isang babaeng dapat ay normal lang sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw at hindi na niya kinaya ang katahimikan. Dinala siya ng kotse at sinuyod ang bawat kalye ng bayan. Baka sakaling makita niya si Ashley. Sa bawat babaeng may hawig sa kanya, napapalingon siya. Umaasang siya iyon, pero wala. Nakarating siya sa lumang bahay ng mga De La Vega ngunit sarado na, tahimik. Ang mga kapitbahay ay nagsabing umalis na si Ashley para maghanap ng trabaho sa Maynila. May sinabi ba siyang babalik? Tanong ni Lucas. Umiling lang ang matanda. Hindi na po, sir. Pero bago siya umalis, narinig kong sinabi niya, ayaw na raw niyang maging sunod-sunuran ng kahit na sino. Parang tinusok ang puso ni Lucas sa narinig. Noon niya lang tuluyang naunawaan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya sa dalaga. Pagbalik niya sa mansyon, tinanaw niya ang hagdanan kung saan unang nadapa si Ashley. Ang kusina kung saan sila nagtalo. At ang hardin kung saan minsang ngumiti ito sa kanya ng totoo. Ngayon, lahat iyon ay alaala na lamang. Napahawak siya sa kanyang puso. Tila hinahaplos ang bahaging kumikirot. Ashley. Mahina niyang tawag, kahit alam niyang walang makakarinig. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, hindi na kita sasaktan, hindi na kita pakakawalan. At sa unang pagkakataon, tinanggap ni Lucas na ang masamang tao na dati walang puso ay nagsisimula ng masaktan. Dahil natuto na siyang magmahal.
5 taon ang lumipas mula nang lisanin ni Ashley ang mansyon ni Lucas. Sa Maynila na siya nanirahan. Tahimik na namumuhay kasama ang kanyang munting anak na si Liam. Isang masiyahing batang lalaki na may mga mata at ngiti na kaparehong-kapareho ng ama nito. Araw iyon ng job fair sa isang malaking hotel. Kasama si Ashley sa mga event coordinator na tumutulong sa mga aplikante. Simple lang ang suot niya, white blouse at black slacks. Ngunit taglay pa rin ang ganda at tikas na hindi kailanman nawala. Hindi niya alam na sa mismong araw na yon, isang pangalan ang muling magpapabago sa tahimik niyang mundo. Pagpasok ni Lucas Guerrero sa loob ng hall, huminto ang oras para kay Ashley. Nakatayo ito sa gitna ng mga tao, nakaitim na suit, at mas lalo pang gumwapo. Ngunit sa likod ng matikas na postura, may lungkot at pagod sa mga mata nito. Hindi agad siya nakilos. Parang bumalik ang lahat ng sakit at alaala. Ang bangayan nila, ang gabing puno ng pagkalito, at ang pag-alis niyang may dalang lihim sa kanyang sinapupunan. Ashley. Halos hindi makapaniwala si Lucas nang magtama ang kanilang mga mata. Isang sandaling parang bumalik ang nakaraan. Lumapit siya rito. Bakas ang pagkabigla at tuwa sa muka. Diyos ko, ikaw nga ba yan? Lucas. Mahina niyang sagot. Pilit pinipigil ang panginginig ng boses. Matagal na yon, wala na tayong dapat pag-usapan. Ngunit bago pa siya makaalis, may humila sa laylayan ng kanyang blouse. Mommy, can we go home now? Tanong ng munting boses ng batang lalaki. Agad na patigil si Lucas. Lumingon siya sa bata, mga matang kulay tsokolate. Pamilyar na pamilyar. Parang sarili niyang refleksyon noong bata pa siya. Sabay silang natigilan. Anak mo? Tanong ni Lucas at hindi makapaniwala. Ngumiti si Ashley at pinilit na maging kalmado. Oo, anak ko. Sa asawa mo? Sunod na tanong ni Lucas, bakas ang pag-igting ng panga. Sandaling natigilan si Ashley. Hindi siya makasagot. Oo. Mahina niyang sagot bagaman alam niyang kasinungalingan yon. Pero sa loob-loob niya, sumisigaw ang puso. Anak mo to, Lucas, pero hindi mo kailangang malaman. Tahimik si Lucas ngunit hindi maitago sa mga mata ang pagdududa. Naramdam niyang may mali. I see. Malamig niyang tugon. Well, congratulations Ashley. Mukhang masaya ka na ngayon. Tumango ang dalaga kahit nanginginig ang kamay. Oo, masaya ko. At sana ikaw din. Bago pa siya tuluyang lumuha, tinawag ni Ashley ang anak. Liam, halika na anak. At nang marinig ni Lucas ang pangalan ay tila may pumutok sa kanyang puso. Liam, iyon ang pangalan na matagal niya nang gustong ibigay kung sakaling magkakaroon siya ng anak. Habang papalayo si Ashley, hindi mapigilan ni Lucas ang paghabol ng tingin. Alam niya sa puso niya, hindi iyon anak ng iba. At doon nagsimula ang panibagong apoy sa kanyang puso, ang paghahanap ng katotohanan. Hindi mapakali si Lucas simula nang muling magkita sila ni Ashley. Sa tuwing pipikit siya, buwabalik sa isipan niya ang imahe ng batang si Liam. Ang mga mata, ang ngiti, pati ang paraan ng pagkibit-balikat, lahat ay pamilyar. Para bang tinitignan niya ang sarili niyang kabataan. Hindi ako pwedeng magkamali. Bulong niya habang nakasandal sa swivel chair sa opisina. Si Liam, anak ko siya. Mula noon, sinimulan niyang alamin ang lahat tungkol kay Ashley. Sa tulong ng kanyang assistant na si Rina, ipinahanap niya ang background nito, ang pinagtatrabahuhan, tirahan pati ang paaralan ng bata. Sir, uwi ka ni Rina makalipas ang ilang araw. Ang bata po ay nag-aaral sa St. Francis Academy. Wala pong nakalistang ama sa birth certificate.
Natigilan si Lucas. Walang ama. Bulong niya at napangiti ng mapait. Kaya pala. Isang umaga hindi na siya nakatiis. Pumunta siya mismo sa eskwelahan. Mula sa sasakyan ay natanaw niya si Liam na naglalaro sa labas. May hawak na laruan at tumatawa. Mula sa distansya ay para bang nakikita niya ang sarili. Parehong galaw, parehong tawa. Habang pinagmamasdan niya ito, may kung anong sakit at saya sa puso niya. Ilang taon kong hinintay to. Anak ko pala. Pero bakit niya itinago? Mr. Guerrero? Napalingon siya, si Ashley. Nakatayo sa gilid at halatang gulat at kinakabahan. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Halata ang tensyon sa tinig. Hindi pwedeng aksidente ang lahat ng to, Ashley. Malamig niyang sagot. Yung pangalan ng bata, yung ngiti niya, pati yung paraan niyang tumingin, lahat ako yun. Lucas, please, huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Pakiusap ni Ashley nang ngingilid ang luha. Buhay natin, Ashley. Mariin niyang sagot. May karapatan akong malaman kung ako ang ama ng batang yon. Hindi mo kailangan malaman. Sigaw ni Ashley halos pasigaw na, habang lumilingon sa paligid na baka marinig ng mga tao. Wala kang ginawang tama noon, Lucas. Sinaktan mo ko, pinarusahan mo ko, at nang kailangan kita, wala ka. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucas. Walang masabi, tanging tingin lang ang naibalik. Kung gusto mong bumawi, dagdag ni Ashley. Hayaan mo na kami ng anak ko na mabuhay ng payapa. Yun lang ang hinihiling ko. Ngunit kahit umalis na to, hindi mapakali si Lucas. Hindi niya kayang baliwalain ang kutob niya. Kinagabihan ay nakatingin siya sa isang lumang larawan. Siya at si Ashley. Nung una silang magkausap nang walang galit sa pagitan. Sa tabi ng larawan, hawak niya ang maliit na larawang nakuha sa eskwelahan ni Liam. Napakuyom siya ng kamao. Hindi ako titigil hanggat malaman ko ang totoo, Ashley. Bulong niya. Dahil kung anak ko siya, hindi ko napapayagang lumaki siya nang hindi ako kilala. Mula nang muling magkita sina Ashley at Lucas, hindi na siya mapakali. Gabi-gabi niya iniisip ang batang si Liam. Sa kabila ng pagpilit ni Ashley na itago ang lahat, alam ni Lucas sa sarili niya, anak niya ang bata. Isang araw may bumulong sa kanya ang assistant na si Rina. Sir, may pagkakataon po tayo. Dinala raw ni Miss Ashley si Liam sa pediatrician niya ngayong hapon. Kung gusto ninyo. Gawin mo na. Putol ni Lucas. Kailangan ko lang ng isang patunay. Kinagabihan may hawak na siya ng sobre mula sa laboratorio. Sa loob, naroon ang papel na magtatapos sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Huminga siya ng malalim bago binuksan yon at nang mabasa niya ang mga salita. Result, 99.99% probability of paternity. Parang tumigil ang mundo ni Lucas. Hindi niya alam kung iiyak pa siya o matatawa. Anak ko. Mahina niyang bulong. Si Liam, anak ko nga siya. Ngunit kasabay ng saya ay ang guilt dahil ginawa niya ito nang walang pahintulot ni Ashley. Alam niyang lalong masisira ang tiwala nito kapag nalaman ang ginawa niya, pero hindi niya na kayang magpanggap na wala siyang alam. Kinabukasan muli niyang pinuntahan si Ashley. Nasa park ito kasama si Liam, naglalaro sa damuhan. Tumayo siya sa likod ng dalaga, hawak ang sobre. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Aniya seryoso ang tinig. Lumingon si Ashley. Agad natigilan nang makita ang hawak niyang sobre. Ano yan, Lucas? Patunay. Sagot niya sabay abot ng papel. Liam is my son. Nang mabasa ni Ashley ang dokumento ay tila gumuho ang mundo niya. Ginawa mo to nang hindi ko alam.
Singhal niya at nanginginig ang boses. Wala akong ibang paraan, Ashley. Sagot ni Lucas halos pakiusap. Hindi ko na kaya ang mga kasinungalingan. Gusto ko lang makilala ang anak ko. Wala kang karapatang kunin siya sa akin. Sigaw ng dalaga habang tumutulo ang mga luha. Pinili kong palakihin si Liam ng mag-isa dahil ayokong maranasan niya ang sakit na binigay mo sa akin noon. Tahimik si Lucas, tila tinamaan sa puso. Pero anak ko siya, Ashley. May karapatan akong maging parte ng buhay niya. Karapatan? Noon pa sana, Lucas, pero pinili mong maging masama. At ngayon na gusto mong bumawi, hindi ka pwedeng basta pumasok sa buhay naming mag-ina. Kinuha ni Ashley ang kamay ng anak at nagmamadaling umalis. Naiwan naman si Lucas hawak pa rin ang papel, nakatingin sa kanila habang lumalayo. Habang pinagmamasdan niya si Liam na nakayakap sa ina, doon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng kasalanang matagal niyang tinatago. Kung ganito ang parusa sa mga kasalanan ko, bulong niya sa hangin. Tatanggapin ko, basta't makasama ko lang kayong dalawa balang araw. Naiiyak niyang bulong sa sarili. Makalipas ang ilang linggo mula ng mabunyagang katotohanan, hindi pa rin mawala sa isip ni Lucas ang bawat salita ni Ashley. Nasaktan siya, oo, pero mas nanaigang pangungulila. Hindi niya matanggap na may anak siyang lumalaki nang hindi siya kilala. Isang umaga habang naglalakad siya sa paligid ng park kung saan madalas maglaro si Liam, napansin niyang naroon muli ang bata, nakaupo sa bench at kumakain ng ice cream. Wala si Ashley, mukhang nasa malapit lang ito. Lumapit si Lucas hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang estrangherong gustong maging kaibigan. Ang sarap niya na. Bati niya at nakangiti. Tumingala si Liam, ngumiti rin. Gusto mo, kuya? Alok ng bata habang may ice cream pa sa labi. Napatawa si Lucas sa tawag sa kanya. Kuya, isang tawag na simple, pero tumama ng diretso sa puso niya. Salamat, sabi niya sabay upo sa tabi nito. Anong pangalan mo? Liam po. Ikaw po? Lucas. Sagot niya, pilit pinapakalma ang tinig. Maganda yung pangalan mo, ha? Ngumiti si Liam. Sabi ni Mommy, special daw yan. Pinili raw niya kasi strong yung ibig sabihin. Napakagatlabi si Lucas. Pinili ko rin yun noon, Ashley. Bulong niya sa isip. Nagkwentuhan sila mula sa paboritong cartoon ni Liam hanggang sa pangarap nitong maging piloto. At habang tumatagal, lalo niyang nakikita ang sarili sa bata. Ang tapang, ang tawa, pati ang paraan ng pagkwento. Lucas? Napalingon siya. Si Ashley, nakatayo sa di kalayuan. Halatang nagulat at naniga sa kinatatayuan. Mommy! Masiglang sigaw ni Liam. Si Kuya Lucas po, kaibigan ko. Nanatiling tahimik si Ashley habang pinagmamasdan silang dalawa. Hindi niya alam kung matutuwa o magagalit. Lumapit siya ng maingat. Salamat sa pag-alaga sa anak ko. Malamig niyang sabi. Walang anuman. Sagot ni Lucas ngunit may lungkot sa tinig. Magaan ang loob ko sa kanya. Siguro kasi. Naputol niya ang sarili bago pa mabanggit ang dapat sanang sabihin. Pinisil ni Liam ang kamay ni Lucas. Babalik ka po bukas, kuya? Ngumiti ang binata. Kung papayagan ako ng mommy mo, oo, babalik ako. Tinitigan siya ni Ashley. Halatang nag-aalangan pero hindi rin makatanggi. Fine, sabi niya sa huli. Pero hanggang dito lang, walang drama, Lucas. Tumango siya, nagpipigil ng ngiti. Promise. At mula noon, araw-araw ay dumadalaw si Lucas sa park. Nagdadala siya ng laruan, kwento at tawa. Habang si Liam ay unti-unting lumalapit sa kanya,
Si Ashley naman ay unti-unting natutunaw ang pusong dati puno ng galit. Isang hapon habang pinagmamasdan niyang mag-ama, napangiti si Ashley nang hindi niya namamalayan at doon niya naramdaman ang damdaming matagal niya nang pilit nilalabanan ay muling bumabalik. Sa parehong lalaking minsan nang sinakta ng puso niya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging bahagi ng buhay nila Ashley si Lucas. Hindi man niya aminin, napansin niyang mas madalas na siyang ngumiti, mas magaan ang loob. At sa tuwing nakikita niyang masaya si Liam kasama si Lucas, parang may kakaibang kapayapaan sa puso niya. Isang hapon nagkita silang tatlo sa park. Gaya ng nakasanayan, si Liam may abala sa pagpapalipad ng saranggola, habang si Lucas at Ashley ay magkatabing makaupo sa bench. Tahimik na pinagmamasda ng bata. Hindi ko akalain. Mahina ngunit may halong ngiti ang tinig ni Ashley. Na magiging ganito siya kasaya. Dati takot ako na lumaki siyang walang ama. Tumingin si Lucas sa kanya. At ngayon, sandaling natahimik si Ashley bago sumagot. Ngayon, masaya kong nakilala niya ang kuya niya. Napangiti si Lucas, bahagyang tumungo. Kung alam mo lang kung gaano ko pinipigilan ng sarili kong sabihin sa kanya ang totoo, Ashley. Lucas, babala ni Ashley. Please, huwag mong guluhin ang mundo niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi ko siya ginugulo, Ashley. Gusto ko lang maging parte. Hindi lang bilang ama, kundi bilang taong handang bumawi sa lahat ng pagkakamali ko. Napatigil si Ashley. May sinseridad sa mga mata ni Lucas na hindi niya nakita nun. Wala na ang arugante na dating mapanghusga. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking marunong nang magmahal. Hindi ganon kadaling maniwala ulit, Lucas. Mahinang sabi ni Ashley. Hindi ko rin hinihingi yan kaagad. Tugon ni Lucas. Pero bibigyan kita ng dahilan araw-araw para magtiwala ulit. Maya-maya ay tumakbo si Liam papunta sa kanila. Bit-bet ang saranggolang may nakasulat na maliit na papel. Mommy, Kuya Lucas, look! Kinuha ni Ashley ang papel at binasa. Para kay Mommy at Kuya Lucas, thank you for making me happy. I wish we can always be together. Napangiti sila pareho sabay tinginan. Isang titig na puno ng emosyon. Ang bait ng anak natin. Mahina ngunit natural na lumabas sa bibig ni Lucas. Natigilan si Ashley, pero sa halip na magalit ay ngumiti na lang siya. Oo, mana sa'yo sa pagiging makulit. Pareho silang natawa. At sa gitna ng tawanan, may kakaibang init sa pagitan nilang dalawa. Hindi na galit, hindi na tampo, kundi pag-asang muling mabubuhay ang pag-ibig na minsang nawala. Habang naglalakad pa uwi, pinagmamasdan ni Lucas ang mag-ina sa unahan niya. Sa bawat hakbang, alam niyang mas malapit na siyang bumalik sa lugar kung saan siya nababagay, sa puso ni Ashley. At nang gabing yon, bago matulog ay humarap siya sa salamin at bumulong sa sarili. Hindi na akong halimaw na nakilala mo, Ashley. Sa pagkakataong to, ako na ang lalaking handang mahalin ka ng totoo. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing yon. Galing si Ashley sa trabaho at gaya ng dati, sumalubong sa kanya si Lucas na may dalang payong. Kahit basang-basa na siya, nagmadali itong salubungin ng dalaga. Hawak ang malaking payong na tila simbolo ng proteksyon na matagal niya nang gustong ibalik. Basang-basa ka na, sabi ni Lucas habang mabilis na isinilong siya sa ilalim ng payong. Hindi mo na sana ako sinundo, sagot ni Ashley, nanginginig sa lamig. Hindi ko mapigilan, hindi ko kayang hayaan kang maglakad mag-isa sa ulan. Tahimik silang naglakad. Ang mga patak ng ulan ay parang tugtog na bumabalik sa mga alaalang dati puno ng sigaw at luha.
Ngunit ngayon, tila may ibang himig, malambot, marahan at may pag-asa. Pagdating nila sa harap ng bahay, biglang huminto si Lucas. Hawak pa rin niya ang payong, ngunit nakatitig sa mga mata ni Ashley na tila gustong sabihin ang lahat na matagal niya nang kinikimkim. Ashley, mahinang tawag niya. Tumingin ang babae, nagtataka. Bakit? Matagal ko nang gustong sabihin to, pero lagi akong nauunahan ng takot. Takot na baka itulak mo na naman ako palayo. Lucas, wag na nating... Please, hayaan mo lang akong magsalita. Huminga ito ng malalim. Noong mawala ka, doon ko lang naramdaman kung gaano kabigat ang ginawa ko sa'yo. Akala ko pera, pride at galit ang kailangan ko para mabuhay. Pero mali ako kasi araw-araw, ikaw at si Lucas ang laman ng isipan ko, Ashley. Tumulo ang luha ni Lucas kahit nakangiti siya. Mahal pa rin kita, hindi na bilang kasalanan ng nakaraan, kundi bilang pagkakataon na sana'y ibigay mo ulit sa akin ngayon. Napatulala si Ashley. Tila huminto ang paligid. Ang ulan, ang hangin, ang mga tunog. Tanging tibok ng puso nila ang maririnig. Lucas, pabulong niyang sabi. Nanginginig ang tinig. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon lang ako sigurado. Siguradong hindi na ako aalis. Hindi na ako mananakit. Hindi na ako hihingi ng tawad sa nakaraan. Gagawin ko na lang ang lahat para bumawi sa'yo ng anak natin. Lumapit si Lucas, marahan at inabot ang kamay ni Ashley. Hindi ko hinihingi ang sagot mo ngayon, pero sana hayaan mong patunayan ko na kaya ko na ulit maging dahilan ng ngiti mo. Tahimik lang si Ashley, ngunit sa gitna ng ulan, habang hawak ni Lucas ang kamay niya, marahan siyang ngumiti. Isang ngiting matagal nang nawala, ngunit ngayoy muling bumalik. At sa unang pagkakataon, parehong naramdaman nilang may pag-asa pa pala na kahit gaano kasakit ang nakaraan, may pagkakataon pa ring muling magmahal. Mula ng gabing umamin si Lucas ng nararamdaman niya, tila may nagbago sa pagitan nila ni Ashley. Hindi man agad ito nagpahayag ng tugon. Ramdam ni Lucas na unti-unti nang lumalambot ang puso ng dalaga. Mas madalas na silang mag-usap, magtawanan kasama si Liam, at minsan nahuhuli ni Ashley ang sarili niyang nakangiti habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi ko akalain marunong ka palang magpatawa ng bata. Biro ni Ashley isang hapon habang nagluluto siya. Ngumiti si Lucas. Dahil dati, puro galit lang ang alam ko. Ngayon lang ako natutong maging masaya dahil sa inyo ni Liam. Mainit sa puso ni Ashley ang mga salitang yon. Hindi na niya maikakaila. Unti-unti siyang muling nahuhulog. Ngunit bago pa man siya tuluyang magtiwala, isang hindi inaasahang bisita ang sumulpot sa pintuan ng kanilang bahay. Lucas! Isang malambing na tinig ang tumawag. Paglingon niya, isang babaeng matangkad, mestiza at elegante ang nakangiti. Si Cindy, ang matagal nang babaeng may gusto kay Lucas. Cindy, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lucas halatang gulat. I heard you're back in town. Sagot ni Cindy habang lumalapit at agad na yumakap kay Lucas na para bang walang ibang tao sa paligid. Napatigil si Ashley sa pagkakahalo ng niluluto niya. Kita niya kung paano napalapit si Cindy kay Lucas. At kahit agad itong umiwas, hindi na niya maalis sa isipan niya ang nakita niya. Matagal na tayong hindi nagkikita, Lucas. Ani Cindy na may halong lambing. Miss na kita. Cindy, please. Pilit na iwas ni Lucas. Ngunit napansin niyang malamig na ang mga mata ni Ashley nang magtagpo ang tingin nila. Hindi mo naman sinabi na may bisita ka pala. Malamig na sambit ni Ashley habang pinupunasan ng kamay sa tuwalya. Pasensya na, wala akong alam na may darating.
Ikaw pala, Ashley. Ngumiti si Cindy ngunit may halong yabang sa mga mata. Ang kasambahay mo dati, tama ba? Napasiklab ang dugo ni Ashley ngunit pinili niyang manahimik. Excuse me? Mahinahon niyang sabi bago tumalikod. Pag-alis niya, agad na sinundan siya ni Lucas. Ashley, hindi ko alam na darating siya. Wala tong ibig sabihin. Ngunit pinutol siya ni Ashley. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Lucas. Wala naman akong karapatan, di ba? May karapatan ka. Mariing sagot ni Lucas. Dahil ikaw ang mahal ko. Pero paano ako maniniwala kung madali kang lapitan ng babaeng katulad ni Cindy? Natahimik silang pareho. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng takot at pagdududa. Sa likod ng mga salitang hindi nasabi, muling nabuhay ang takot ni Ashley. Takot na baka masaktan na naman siya. At sa gabing yon, sa kabila ng muling pag-ibig, isang pader na naman ang bumangon sa pagitan nila. Isang pader na kailangang sirain muli ng tiwala at katotohanan. Simula nang dumating si Cindy, nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Parang bawat ngiti, bawat tawanan nila dati ay unti-unting napalitan ng katahimikan at tensyon. Lagi na lang nakadikit si Cindy kay Lucas, sa opisina, sa mga meeting, at minsan pa'y sinusundo siya sa bahay na parang sinasadya para ipakitang may karapatan pa rin ito. Hindi iyon lingid sa paningin ni Ashley. Kahit pilitin niyang huwag pansinin, masakit pa rin. Tuwing nakikita niyang magkasama ang dalawa, parang binubuksan muli ang sugat na matagal niya ng pilit na pinapagaling. Isang araw habang naglalaro si Liam sa garden, lumapit si Cindy dala ang mga ngiti niyang may halong pangaasar. Ang cute ng anak mo, Ashley. Ani Cindy habang nakatitig sa bata. Pero sigurado ka bang si Lucas talaga ang ama? Napahinto si Ashley. Agad nag-init ang ulo. Anong ibig mong sabihin? Wala naman, sinasabi ko lang. Alam mo na, sa panahon ngayon, mahirap maging sigurado. Baka naman ginagamit mo lang ang bata para makuha si Lucas. Hindi napigilan ni Ashley ang sarili. Tumama ang palad niya sa pisngi ni Cindy. Huwag mong idamay ang anak ko sa kasamaan ng isip mo. Oo, nasaktan ako nun. Pero hindi ako kasing baba mo para gumamit ng bata. Nagngit-ngit si Cindy. Ngunit bago pa siya makasagot ay dumating si Lucas. Ano to? Tanong nito at halatang gulat. Tanungin mo ang kaibigang yan. Matapang nasabi ni Ashley. Tinapangan akong insultuhin sa harap ng anak ko. Ashley, I'm sorry. Agad nasabi ni Lucas na lumapit sa kanya. Hindi ko alam na gagawin to ni Cindy. Ngunit humarang si Cindy. Nagkunwaring umiiyak. Lucas, sinampal niya ako. Ako na nga ang niloko, ako pang sinaktan. Cindy, tama na. Mariin na sabi ni Lucas. Wala kang karapatang bastusin si Ashley. Natigilan si Ashley. Sa unang pagkakataon, pinagtanggol siya ni Lucas sa harap ng babae. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Halo ng kaba, saya at pag-asa. Umalis ka na, Cindy. Bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Seryoso na saad ng binata. Kinagabihan habang tulog si Liam. Tahimik si Ashley na nakatingin sa labas ng bintana. Sa isip niya, umuukit ang mga tanong. Lalaban pa ba ako? O lalayo ulit bago masaktan? Ngunit nang marinig niyang pumasok si Lucas sa silid ng anak nila para halikan ito sa noo bago matulog, doon siya natahimik. Doon niya naramdaman ang katotohanan. Mahal pa rin niya to. At mahal nito ang anak nila. Hinayaan niya na makasama nila si Lucas sa iisang bahay para unti-unti sanang mapalapit sa anak nila. Hindi ko nahahayaan na maagaw ka ulit.
Bulong niya sa sarili. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak natin. Lalaban ako, Lucas. Buo ang loob na saad ni Ashley sa sarili. At sa gabing yon, ipinangako ni Ashley na hindi na siya tatakbo. Sa wakas, handa na siyang ipaglaban ang lalaking minsan niyang kinatakutan. Ngunit ngayon ay gusto na niyang mahalin muli. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na si Ashley. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi natakot. Hindi na siya ang tauhan ni Lucas o ang babaeng inapi ng tadhana. Siya na ngayon si Ashley, ang ina ni Liam, at ang babaeng handang ipaglaban ng taong minamahal niya. Pagpasok ni Ashley sa opisina ni Lucas sa kumpanya, lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Suot niya ang simpleng puting blouse at itim na pencil skirt. Pero may dala itong kakaibang lakas at kumpiyansa, lalo na nang mag-cross ang tingin nila ni Cindy. Wow! Sabi ni Cindy habang nakapamaywang. Ang kasambahay, napadpad sa opisina ng may-ari. Anong sadya mo rito? Ngumiti si Ashley ngunit matalim ang tingin. Wala akong sadya. Nandito ako bilang ina ng anak ni Lucas at bilang babae na minamahal ng boss mo. Natahimik ang buong opisina. Lumabas si Lucas mula sa loob ng opisina niya, gulat at medyo kinakabahan. Ashley. Lumapit si Ashley sa kanya, taas noo. Pagod na akong lumayo, Lucas. Pagod na akong matakot. Kung totoo pa ring mahal mo ko, gusto kong marinig yon hindi sa lihim, kundi sa harap ng lahat. Saglit nakatahimikan. Nakatingin si Cindy, pilit na pinipigilan ang galit. Lucas, don't tell me, pinapaniwalaan mo pa rin siya? Tumitig si Lucas sa kanya, malamig at mariin. Cindy, tama na. Mula noon, si Ashley lang ang babaeng minahal ko. At kung kailangan kong sabihin yon sa harap ng lahat, gagawin ko. Humakbang ang binata palapit kay Ashley at marahang hinawakan ang kamay nito. Mahal kita, Ashley. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa kung sino ka ngayon. Ang babaeng pinatunayan sa akin na may puso pa rin akong marunong magmahal. Kayo ng anak natin ang mahalaga sa akin. At pangako ko sa'yo na ikaw lamang ang babaeng mamahalin ko. Buong puso na saad ng binata. Nagsimula ang mabagal na palakpakan mula sa ilang empleyado. Si Cindy halatang hindi makapaniwala. Bago ito tuluyang umalis, bit-bit ang pride at sakit ng pagkatalo. Pagbalik nila sa bahay, tahimik lang sina Ashley at Lucas habang pinagmamasdan si Liam na masayang naglalaro. Hindi ko akalaing gagawin mo yun. Sabi ni Ashley halos pabulong. Ngumiti si Lucas. Hindi ko rin nakalaing kakayanin kong sabihin yon sa harap ng lahat. Pero tama ka, panahon na para lumaban tayo. Hinawakan ni Ashley ang kamay ni Lucas. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ang laban na to. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na ako aalis. Hindi na ako matatakot dahil mahal din kita, Lucas. Lumapit si Lucas at marahang hinalikan ang noo niya. At hindi ko na rin hahayaang mawala ka ulit, kayo ng anak natin. Makalipas ang ilang araw matapos ang pangyayaring yon sa opisina, tila unti-unti nang bumabalik ang lahat sa normal. Wala na si Cindy at mas naging tahimik ang paligid ni na Lucas at Ashley. Ngunit kasabay ng katahimikan, naroon ang mga matang nakamasid, mga bulungang hindi pa rin tuluyang humuhupa. Ashley, ayos ka lang ba sa lahat ng nangyayari? Tanong ni Lucas isang gabi habang magkasamang nag-aayos ng hapag. Ngumiti siya. Sanay na ako sa tingin ng mga tao. Ang mahalaga, alam ko kung sino ko sa buhay mo ngayon. Lumapit si Lucas at marahang niyakap siya mula sa likod. Hindi na ako magpapadala sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga, kasama ko kayo ni Liam. Kayo ang tahanan ko. Ngunit bago pa man tuluyang maging payapa ang lahat,
muling sumubok ang tadhana. Dumating ang isang liham sa opisina ni Lucas. Isang reklamo mula sa dating kasosyo niyang gustong bawiin ang kalahati ng kumpanya. At kasama sa dokumento, isang larawan ni Lucas na tila nakikipagtagpo kay Cindy. Pag-uwi niya, nakita niya si Ashley sa veranda, hawak ang litrato. Tahimik ngunit masama ang loob. Lucas, mahina niyang sabi. Bakit kailangan mo pang makapagkita sa kanya? Napahinga ng malalim si Lucas. Hindi to tulad ng iniisip mo, Ashley. Lumapit siya para magbanta. Sinabi niyang sisirain niya ang kumpanya kung hindi ko siya kakausapin. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko ba wala na tayong lihiman? Tama ka, nagkamali ako. Natakot lang ako na baka isipin mong may iba pa akong nararamdaman para sa kanya. Tahimik si Ashley. Ilang sandali siyang hindi kumikibo. Hanggang sa tuluyan siyang lumapit at tumingin sa mga mata ni Lucas. Hindi ako ang dating Ashley, Lucas. Hindi na ako tatakbo kapag nasaktan. Pero gusto ko lang malaman ng totoo. Mahal mo ba talaga ako? Lumuhod si Lucas sa harap niya. Hawak ang kamay ng dalaga. Ashley, ikaw lang. Wala nang iba. I lost you once. And I'll never risk losing you again. Hindi ako magpapatalo sa mga gustong sirain tayo. Napatigil si Ashley. Napaluha at sa wakas ay niyakap ito ng mahigpit. Ayoko nang mawala ka, Lucas. Ngayon, alam kong kaya na nating harapin kahit anong unos. Kasi hindi na tayo magkalaban, magkasangga na tayo. At sa ilalim ng buwan, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi na ito halik ng pagkalito o galit, kundi halik ng pagtanggap at paninindigan. Sa gabing yun, muling ipinadama ni Lucas ang pagmamahal niya sa dalaga. Hindi bilang pag-aari, kundi bilang babaeng minahal niya ng totoo. Sa wakas, totoo na ang kami. Ngunit hindi pa tapos ang laban, sapagkat sa likod ng katahimikan, may bagong panganib na paparating. Isang linggo matapos muling magkabati sina Lucas at Ashley, napansin ng dalaga na tila may kakaibang ikinikilos si Lucas. Madalas itong may kausap sa telepono, laging aligaga. Ngunit tuwing tatanungin niya, iisa lang ang sagot ng binata. May aasikasuhin lang ako, mahal. May tinatago ka na naman sa akin, Lucas? Nakangiting tanong ni Ashley isang umaga habang nag-aalmusal. Ngumiti ito. Hinalikan siya sa noo. Basta, magbihis ka mamayang hapon. Isama mo si Liam, may pupuntahan tayo. Hindi na siya nag-usisa pa. Ngunit hindi rin niya maikailang kaba at kilig na nararamdaman niya. Hapon na nang sunduin sila ni Lucas. Nakapiring pa ang mga mata ni Ashley habang sakay ng kotse. Lucas, saan mo ba ako dadalhin? Natatawang tanong niya. Shh, surprise. Sagot nito habang marahang hinahawakan ang kamay niya. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman ni Ashley ang malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng alat ng dagat. Dahan-dahan niyang tinanggal ang piring at agad siyang napatulala. Sa harap niya, sa tabing dagat ay may mga ilaw na hugis puso, mga bulaklak na putit rosas, at isang hapag na puno ng kandila. Sa gitna ng buhanginan, nakatayo si Liam, suot ang maliit na tuksido, habang hawak ang isang placard na may nakasulat, Marry my daddy. Napaluha kaagad si Ashley. Liam, bulong niya. Sabay tingin kay Lucas na nakangiti habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit hindi pa ron natapos ang sorpresa. Mula sa kabilang dulo ng dalampasigan, lumabas ang isang lalaking matanda. May bitbit na baston at mga luha sa mata. Ashley. Mahina ngunit emosyonal na sambit ng kanyang ama. Papa? Halos mapahikbi siya habang nagmamadaling lumapit. Bakit ka nandito? Pinatawad na ako ni Lucas. Sagot ng ama niya, nanginginig ang tinig. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, anak.
sa lahat ng kasalanang ginawa ko. Ipinagpalit kita noon sa sugal, pero araw-araw kong pinagsisihan yon. Niyakap ni Ashley ang ama ng mahigpit. Matagal na kitang pinatawad, Papa. Habang si Lucas ay lumapit, bitbit ang isang maliit na kahon. Sa likod nila, lumitaw din ang mga magulang ni Lucas. Parehong nakangiti at emosyonal. Ashley, Panimula ni Lucas. Lumuhod sa buhangin habang nakatingin sa kanya. hindi ako perpektong lalaki, pero sigurado ako sa'yo. Ikaw ang babaeng binago ang puso kong dating bato. Ikaw ang tahanan ko, ang ina ng anak ko, at ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Binuksan niya ang kahon. Nagniningning ang singsing sa ilalim ng mga ilaw. Will you marry me, Ashley? Humagulhol si Ashley sa tuwa. Napatingin sa anak nilang si Liam na nakangiti ng labis. Yes, Lucas. 1,000 times yes. Napakasaya naman ni Lucas na isinuot ang singsing sa daliri ng dalaga at buong puso niya itong hinalikan sa labi na tinugo naman ni Ashley. Hiyawan at palakpakan ang sumabay sa hampas ng alon. Sa gitna ng liwanag ng buwan at halakaka ng mga mahal sa buhay, tuluyang nakamit ni na Lucas at Ashley ang pag-ibig na minsan ay pinaglaruan ng tadhana. Ngunit sa huli, sila pa rin ang itinadhana sa isa't isa. Mainit ang sikat ng araw ngunit malamig ang simoy ng hangin sa tabing dagat ng Batangas. Ang bawat hampas ng alon ay tila musika sa puso ni Ashley. Habang nakatingin siya sa malawak na bughaw na karagatan, hindi pa rin siya makapaniwala. Matapos ang lahat ng luha, sakit at pagsubok, narito siya ngayon. Nakasuot ng puting damit, pangkasal, at ilang sandali na lang ay magiging asawa na niya si Lucas. Ang lalaking minsang pinangako niyang hindi na babalikan, ngunit siya ring minahal ng buong puso. Sa gilid ng buhangin ay may mga bulaklak na puti at rosas na nakahanay, habang ang altar ay nakatayo sa tapat ng dagat. Tinatamaan ng gininto ang liwanag ng hapon. Sa paligid ay naroon ang mga piling kaibigan, pamilya, at syempre, ang anak nilang si Liam, suot ang maliit na tuksido. Abala sa pagpupunas ng pawis sa noo si Lucas habang nakangiti. Papa, kinakabahan ka po ba? Inosenteng tanong ng bata. Ngumiti si Lucas. Hinaplos ang ulo ng anak. Oo anak, pero masaya ako kasi ngayon makukumpleto na tayo. Habang nagsisimula ng tumugtog ang malambing na tugtugin ng gitara, sabay-sabay na napalingon ng mga tao sa daan ng bulaklak. Doon dahan-dahang naglakad si Ashley. Nakangiti habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Ang kanyang ama na noon ay hindi niya napatawad ang naghatid sa kanya sa altar. Ashley. Mahina ngunit puno ng pagsisisi ang tinig ng kanyang ama. Patawarin mo ko anak. Noon, pinili kong hadlangan ang pagmamahalan nyo. Pero ngayon, gusto kong ako mismo ang maghatid sa'yo sa lalaking to, sa tunay na nagmamahal sa'yo. Masaya ako para sa'yo anak. Tumango si Ashley. Nangingilid ang luha. Salamat pa. Ngayon ko lang naramdaman na buo ulit ako. Pagdating sa altar, sinalubong siya ni Lucas ng ngiting puno ng pag-ibig. Hawak ang kamay ni Ashley, marahan siyang bumulong. Sa wakas Ashley, wala nang lihim, wala nang luha. Simula ngayon, puro pagmamahal na lang. Tahimik ang lahat habang nagsisimula ang seremonya. Habang binabasa ng pari ang mga pangako ng pag-ibig, nagkatinginan lang sina Lucas at Ashley. Para bang sila lang ang tao sa mundo. Lucas, nangangako ka bang mamahalin, iingatan at igagalang si Ashley sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, habang kayo ay nabubuhay? Tanong ng pare. Ngumiti si Lucas at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ashley. Opo, Father. Pangako kong mamahalin siya hindi lang sa mga sandaling madali,
kundi lalo na kapag mahirap. Kasi siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban, kung bakit ako nagbago. Siya ang tahanan ko. Pagkatapos ay si Ashley naman. Ashley, nangangako ka bang mamahalin si Lucas sa lahat ng panahon? Ngumiti siya habang tumutulo ang luha. Opo, Father. Kasi si Lucas ang lalaking nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Hindi perpekto pero totoo. Hindi madali pero totoo. At yun ang pinili ko. Pagkatapos ng I do, sabay-sabay na pumalakpak ang mga bisita. Umalingaw-ngaw sa paligid ang hiyawan at palakpakan. Habang pinipilit ni Liam na itapon ang mga bulaklak, sumigaw siya. Yay! May mama at papa na ako! At doon tuluyang naglapat ang labi ni na Lucas at Ashley. Isang halik na puno ng pagmamahal. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng maliit na handaan sa tabing dagat. Ang buwan ay sumilip sa kalangitan at ang alon ay tila sumasabay sa sayawan ng mga bisita. Lumapit si Cindy, ang babaeng minsang muntik nang sumira sa kanila at humingi ng tawad. Ashley, Lucas, pasensya na sa lahat. Nabulag ako sa inggit. Pero ngayon, masaya akong nakikita kayong buo. Ngumiti si Ashley at niyakap siya. Ang pag-ibig, Cindy, hindi kailanman pwedeng nakawin, kusay ang ibinibigay. Lumapit si Lucas sa kanyang asawa at niyakap ito mula sa likod. Alam mo ba, Ashley, matagal ko nang pinangarap to. Ang makitang nakangiti ka nang walang sakit sa puso. Ngumiti si Ashley at sumandal sa dibdib ng asawa. At matagal ko ring pinangarap na maramdaman to, yung kapayapaang kasama ka. Habang tumutugtog ang mabagal na musika, sumayaw silang mag-asawa sa ilalim ng mga bituin. Si Leah may masayang nakatulog sa kanyang lola, habang ang mga magulang ni Lucas ay nakatingin sa kanila. May ngiting puno ng pagmamalaki. Sa bawat sayaw ng hangin at hampas ng alon, tila sinasabi ng kalikasan. Ito ang wakas ng lahat ng sakit at simula ng walang hanggang pagmamahal. Ilang taon pa ang lumipas mula noong kasal sa tabing dagat ni na Lucas at Ashley, at tila kahapon lang nang mangyari ang lahat. Ang dating tahimik na buhanginan kung saan sila nagpalitan ng pangako, ay muli nilang binalikan ngayon kasama si Liam, na ngayon 7 taong gulang na at masigla at palangiti, at kasing talino ng kanyang ama. Ang hangin ay banayad, at ang alon ay tila humahalik sa dalampasigan habang naglalakad silang tatlo, magkahawak kamay. Ma, pa, dito po ba kayo unang nagkita? Tanong ni Liam sabay turo sa dagat. Ngumiti si Lucas at bahagyang natawa. Hindi anak, kundi sa mansyon, pero hindi ganon ka-sweet nung una. Biro niya, napatawa si Ashley. Sweet? Naku anak, nung una niyang makilala si mama mo, halos araw-araw kaming nag-aasaran. Boss siya tapos ako yung kasambahay na laging tinatarayan. Pero kahit ganun, sabat ni Lucas habang nakangiti. Doon ko rin napagtanto na siya pala ang babaeng magpapabago sa buhay ko. Umupo silang tatlo sa buhangin, habang pinagmamasdan ni Ashley ang paglubog ng araw. Napahawak siya sa dibdib, sa bahaging minsang puno ng sakit, pero ngayon ay puno ng kapayapaan. Hindi niya akalaing ang lalaking dating dahilan ng kanyang luha ay siya ring magbibigay ng pinakamagandang dahilan para ngumiti araw-araw. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang kanilang mga negosyo. Mula sa maliit na coffee shop na itinayo nila pagkatapos ng kasal, ngayon ay mayroon na silang 3 sangay sa iba't ibang lungsod. Si Lucas ang abala sa pamamalakad ng kanilang kumpanya, habang si Ashley naman ang namamalakad ng coffee shop na ginagabayan din ng asawa. Isang hapon habang nasa opisina sila, naaalala pa rin nila ang mga panahong hindi nila akalaing mauuwi sa ganitong tagumpay. Naalala mo yung unang araw na pumasok ka sa opisina ko?
Tanong ni Lucas habang pinagmamasdan si Ashley na abala sa laptop. Napatawa si Ashley. Oo, galit ka kaagad sa akin kasi natapunan kita ng kape. Akala ko nun matatanggal ka agad ako. Grabe no, parang kahapon lang yung mga bangayan natin. Pero ngayon, masaya na tayong pinagtatawanan lang yon. Siguro kasi natutunan na nating pareho na ang pagmamahal, hindi lang puro kilig. Dapat may pagtitiis, tiwala at pagpapatawad. Napahinto si Lucas, hinawakan ng kamay ng asawa. Ashley, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang tunay na halaga ng pamilya. Wala yon. Sagot ni Ashley na may ngiti. Kung hindi rin dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, takot pa rin akong magmahal. Pero dahil sa'yo, natutunan kong kahit nasaktan ka na, may mga tao pa rin karapat-dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa sandaling iyon ay pumasok si Liam sa opisina nila. Hawak ang sketchpad. Ma, pa, tingin nyo, maganda ba to? Ipinakita niya ang kanyang iginuhit. Isang larawan nilang tatlo sa tabing dagat. May araw at pusong nakalagay sa ibabaw. Ang galing mo anak, sabi ni Ashley sabay halik sa noo niyang binata. Iyan ang inspirasyon ko sa business natin. Family-inspired coffee shop. Biro ni Lucas. Tama, sagot ni Liam. Dapat yung kape may halong love ni Mama at sipag ni Papa. Tumawa silang tatlo ng sabay. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya silang muling bumalik sa tabing dagat kung saan ginanap ang kanilang kasal. Doon ay tahimik silang naupo sa harap ng karagatan. Ang mga alon ay marahang humahaplos sa buhangin at ang tunog nito ay tila awitin ng alaala. Lucas, mahina ngunit puno ng lambing ang tinig ni Ashley. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganito. Ni ako, pero alam mo kung bakit tayo umabot dito? Tiwala? Hindi lang yon. Kasi kahit ilang beses tayong nagkamali, pinili pa rin nating magmahal, hindi tayo bumitaw. Napayakap si Ashley sa kanya habang si Liam ay nakahiga sa buhangin, pinagmamasdan ng mga bituin. Ma, pa, kapag lumaki ako gusto kong maging katulad ninyo, yung nag-aaway pero sa huli nagmamahalan pa rin. Napatawa silang mag-asawa. Anak, hindi masamang magtalo minsan. Ang mahalaga natututo tayong magpatawad, sabi ni Lucas. At sabay silang tumingin sa dagat at sabay-sabay na binigkas. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi sinusukuan. Habang lumulubog ang araw, marahan silang nagyakap. Wala ng luha, wala ng sakit. Tanging kapayapaan at wakas na pag-ibig. Ang dating kasambahay at boss, ngayon mag-asawa na. Magkasama sa negosyo at sa buhay. Ang dating mga bangayan at tampuhan, ngayon ay mga alaala na lang ng kanilang pinagtatawanan. At sa bawat tawa, bawat tingin at bawat halik, alam nilang kahit saan sila dalhin ng tadhana, isa lang ang paniniwala nila. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman perpekto. Dumaraan ito sa pagsubok, tampuhan at pagkasira. Ngunit kung ito ay totoo, laging babalik sa isa't isa. Dahil sa dulo, hindi ang mga pangako ang sugatan ng pag-ibig, kundi ang katatagan ng dalawang pusong pinili pa ring magmahal. Kahit ilang beses nang nasaktan gaya ng kwento ni Lucas at Ashley. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa mga stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.